ng Diyos, ay gusto ko po magpasalamat sa Diyos na buhay. Amen. Sabi ko nga po, lagi ko po sinasabi, lahat po tayo may pinagdadaan ng pagsubok. Kanya-kanya lamang po siya. Amen. Kanya-kanya po, malaki, maliit. Amen. Kaya lang po, salamat sa Diyos dahil tayo po pinatatag na ng Diyos. Amen. Ang Diyos po lagi, amen. I-share ko lang po sa inyo bago po kami pumunta dito ng aking asawa. Ay meron po nakasingit konti si Satanas. Amen. Pero salamat po sa Diyos sa buhay ng aking asawa dahil siya po talagang pinadala ng Diyos para i-guide ako. Kaya hindi po yung sana amen, yung madala ng aking ilusyon. Lahat, alam naman po ninyo, yung mga nakikilala po sa akin. Amen. Alam naman po ninyo aking pinagdaanan. Pero ganun pa man po, sa lahat ng lesson na yun, ay meron po ako natutunan. Amen. Meron pa nga po ng lesson learned. Lahat talaga ay mayroon po tayong matutunan sa ating mga pinagdadaanan. Amen po. Kaya kung lubos ko pinagpasalamat sa Diyos, dahil sabi nga po ng ating pastor, balungkot man po tayo minuto lang. Huwag po tayo mabuhay doon. Amen. Iiyak po natin lahat ng ano natin sa Diyos. Pagkatapos po niyan, mabuhay tayo ng normal. Amen. Ganyan po yun. Ganyan po ang mga nasa Jesus my life. Pagamat merong kalungkutan, pero masaya po yan sa Diyos. Amen! Sasamahan niyo po ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Hindi na po ito bago sa ating lahat. Ngunit ito po yung nung nakaraang linggo, nung kumakanta ako ng pangako ng Diyos, yes, dito sa church, ito po yung pinugulong sa akin na ano ko sa pangako ngayon. Amen? Dahil po siguro, meron po talagang pinapasabi ang Diyos sa akin at sa inyo. Amen po? Purihin ng Diyos, samahan niyo po ako sa John 3:14 hanggang 17. Sabi po dito sa 14, at kung paanong itinaas si Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Sabi po sa 16, hindi na po talaga bago sa atin to, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa 17 po, sabi po dito, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Amen. Salamat po sa pagkabasa ng kanyang salita. Amen. Tunay na mabuti ang Diyos. Amen. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Yun po, sabi po niya, at kung paano daw po tinaas ni Moises ang tansong ahas. Amen. Sa ilang, upang po ipahayag kung paano po makapangyarihan ng Diyos. Amen. Pagpakita na ang lahat ng bagay ay kaya po ng Diyos gawin. Amen po? Amen. Pinapakita po doon na makapangyarihan ang Diyos ni Moises. Amen. At ganun din naman po, kailangan daw po itaas ang anak ng tao. Yun po ay si Jesus Christ. Amen. Si Jesus Christ po ang daan. Siya po ang kasagutan ng ating kaligtasan. Amen. Amen po ba? Amen. Siya po ang pinanggagalingan ng ating kaligtasan. Amen. Dahil po ang tao, amen, marami po kasing gusto. Marami po gustong gawin. Amen. Marami na sa kasalanan. Amen. Kahit man po kami, kung wala pa po kami dito sa Jesus My Life, isa din po kami makasalanan. Ngunit sa habang ng Diyos at naligtas po kami. Amen. Amen. Isa po kami sa naligtas ng Diyos. Amen. Kasi po si Jesus Christ, ang sabi po ni Basa John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos dahil mahal po tayo ng Diyos. Amen. Kaya po pinadala ang kanyang anak. Amen. Upang tayo po hindi mapahamak. Amen. Dahil po ang kapahamakan ay hindi lamang po yung accident ka, nabalbog ka. Amen. Hindi po yung nasugatan ka. Hindi po yun ang sinasabi po sa salita ng Diyos. Ang kapahamakan po na ito po ay pagdating sa kabilang buhay. Amen. Dahil po may pangako po ang Diyos na ang sino man pong sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Po,
yun po pala ang gagawin natin upang po tayo maligtas, sumampalataya sa Diyos at sumunod sa ibig at nais ng Diyos. Amen. Amen po. Purihin ng Diyos na buhay sa ating buhay na tunay at napakabuti ng Diyos dahil po yung mga tao po na wala pong pag-asa, ibibigyan niyo po ng pag-asa. Amen. Kaya po yung mga kanyang anak ay pinadala daw po 2,000 years ago. Lahat ng yan, mga kasalanan, ay pinayaran na po yan ni Jesus Christ. Amen. Kaya po pinadala siya dito ng Diyos Ama upang tayo po iligtas. Tayo po naman ang gagawin natin. Tayo po ay sumampalataya Amen. sa Diyos na buhay, sa ating Panginoong Jesus. Amen po. Napakabuti po ng Diyos dahil ayaw po ng Diyos na mapahamak tayo. Ayaw po ng Diyos na mapunta tayo sa impyerno. Ang gusto po ng Diyos ay tayo po ay manumbalik sa Kanya. Amen po. Wala pong gusto ang Panginoon kundi tayo mapabuti. Kaya lang po ang tao, meron po siya sariling kaisipan. Gusto niya ng maraming bagay, gusto niya ng ganito, gusto niya kalayawan. Amen po. Pero po, kami po kasi sa Jesus My Life, naniniwala po kami sa Biblia. Amen po. Dahil po ang Biblia po, ito po kasi ang nagtutuwid ng ating buhay. Ito po, siya po yung nagdidisiplina sa atin. Kung meron po tayong mga maling nagawa, siya po ang mag-aayos sa atin. Amen po. Dahil ayaw po ng Diyos na mapahamak tayo, di ba? Ang pangako niya, buhay na walang hanggan. Sabi po niya, di ba? Binibigyan pa niya tayo ng pagkakataon sa 2 Peter 3:9. Amen? Ang sabi po ng Diyos, ang sabi po ng Panginoon doon, ay ang Panginoon ay hindi po nagpabaya sa kanyang pangako. Lahat po tayo ay binibigyan po ng pagkakataon magsisi. Amen? Kaya ayaw po ng Diyos na may papahamak. Amen? Basahin niyo po yan sa 2 Peter 3:9. Ang Diyos po ay nagbibigay po ng pagkakataon na tayo po makapagsisi at makapagbalik loob sa Kanya. Dahil ayaw po ng Diyos na mapahamak po tayo. Dahil yun po ang pangako ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Gusto ng Diyos, lahat po tayo ay maligtas. Ayaw po ng Diyos na mapunta tayo sa impyerno. Amen? Amen. Ang Panginoon, sa kabutihan niya at kadakilaan niya. Amen po. Kaya po siguro ito yung na pinaisip sa akin ng Diyos kasi yung mga nakaraan, marami po talagang mga negative thoughts, basta marami po mga binubulong sa Satanas sa akin na sobrang parang hindi ko na kaya kagabi, hindi ko na po kinaya. Talagang hinahulog ko, lahat inul out ko sa Diyos. Salamat sa Panginoon dahil po dumaan po ako. Amen. At yun naman po talaga ang gagawin dapat ng mga naglilingkod sa Diyos. Amen. Po. At kanina, hindi ko rin po malubos mag-isip yung mga sinasagot ko sa asawa ko na hindi ko naman po dapat sinagot yun. Pero sa Satanas na po yun, purihin ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon dahil siya po ay laging nariyan para po iligtas. Di po ba sabi sa 17, hindi daw po siya na pumunta dito para po tayo ay hatulan. Amen. Pumunta daw po ang Diyos at pinadala niya si Jesus Christ sa sanlibutan tayo para po ang sangkataunan ay hindi po hatulan, bagkus iligtas. Amen. Iniligtas po niya tayo. Kaya yun po ang ginagawa po ng Diyos sa ating buhay. Pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon na lagi po tayo magbalik loob sa Kanya. Kung ano man po yung ating mga nararanasan ngayon, hindi man po ito maganda, meron man po tayong mga maling nagawa, nasaming nagawa, so hindi na po ng tawad at magbalik loob po tayo sa Amen. Diyos. Dahil yun po ang ibig ng Diyos at nais ng Diyos. Ito po, ang ng Diyos na buhay. Dahil po, nararanasan po natin, nararamdaman po natin yung pagligtas. Tunay po na mabuti po ang Diyos sa ating mga buhay. Wala pong kapares, wala pong katulad. Amen po. At yun po ang maikling pangako ng Panginoon. Ang gusto po ng Diyos dahil ang sabi po niya doon sa John 3:16 na sapagkat kayo na lamang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Amen. So ibig po sabihin pala, wala pong kapantay yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Kaya ayaw po tayo paghamak. Ang gusto po ng Diyos, lahat po tayo nasa Kanya at maliligtas po, hindi po tayo mapahamak. Amen. Dahil ang kapahamakan po, tandaan po natin, hindi po kapahamakan ng aksidente ka. Amen. Ulitin ko po, hindi
po yun. Ang kapahamakan na sinasabi po sa Biblia, ang kapahamakan po na sinasabi dito ay sa kabilang buhay. Amen. Kaya po gusto ng Panginoon, magsisi po tayo at Amen. magbalik doon sa Kanya. Yun lamang po ang maiksing pangako ng Diyos. Ang magkaroon po tayo ng pananampalataya sa Kanya. Dahil po meron siyang pangako na buhay na walang Amen. hanggan. Amen. Salamat po. Ibigay ko na po kayo sa mag-insert ng tithes and offerings sa buhay po ng ating mahal na pastora.